Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Ngayon po'y araw na ng Huwebes, September 25, 2025. Pinas Balita ho, muli maghahatid ng pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. May malaking pagbabago ho sa galaw at pagkilos itong si Bagyong Opong, at kung makikita nyo sa ating pinaka-tinatawag ho na live weather radar, eto ho no, sinabi ko noong nakaraan na magiging typhoon category siya kapag ka naglandfall na sa kalupaan po ng Eastern Visayas, Central Luzon at Southern Luzon. Pero may pagbabago. Magiging isang ganap na lamang siya na tropical storm category. Hihina po no pagka tumama dito sa kalupaan po ng ating bansa, at possible na mas humina pa yan dahil magkakaroon niya ng impact sa mga kalupaan natin. Hihina pa at possible hanggang tropical depression. Pero ngayon, patuloy pa rin pong nakakaranas ng masamang panahon ang ilang bahagi ng ating bansa dahil po kay Bagyong Opong, kasama na itong southwest monsoon or hanging habagat. Sa pinakalitis na update nga po natin, huli hong namataan itong si Bagyong Opong na may estimated pong layo na 465 kilometers east of Guan, Eastern Samar. At yung hangin ho niya medyo lumakas na ngayon, nasa 110 kilometers per hour, at malapit pa rin yan sa may gitna. Bumubugso naman yan hanggang 135 kilometers per hour. May pagkilos po pa west, northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. So, dito muna tayo sa forecast weather conditions natin dahil may mga lugar pa rin tayo nakataas na heavy rainfall warning, lalo na sa hapon ho at sa gabi. So sa forecast weather condition natin, makinig hong mabuti, tapusin ng video. Sa area ho ng Catanduanes, sa may Sorsogon, sa may Eastern Samar, sa may Northern Samar at Samar ay patuloy po tayo makakaranas ng weather condition na stormy. So ito yung tinatawag natin na talagang malabagyo ang datingan, malakas ang hangin, may kasamang bugso ng mga pag-uulan. Dahil po yan kay Bagyong Opong, o ngayon ay naging isang ganap na severe tropical storm category. So possible impact nito sa mga lugar na aking binanggit, uulitin ko, ay yung mga pagbabaha at landslide kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang dito naman sa pinaka-direktang tatamaan po no, sa area ho ng Bicol region, kasama po dyan ang Polillo Islands, Rizal, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte ay patuloy din po makakaranas ng rains with gusty winds o yung mga pag-uulan na sinasamahan ng malalakas na bugso ng mga hangin. Dahil po yan kay severe tropical storm Opong. So possible impact pa rin yan sa mga lugar na aking binanggit ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali magkaroon ng moderate to heavy rains. So maging handa sa lagi kong sinasabit mga paalala, kapag may mga pag-uulan, huwag labas na labas ng bahay. So sa area naman ho ng Zambales, sa may Bataan at Occidental Mindoro, ang lagay naman ng panahon dyan ay meron po tayong tinatawag na occasional rains o yung tuloy-tuloy na pag-uulan pero medyo mahina at may mga bugso paminsan-minsan dahil naman po yan sa habagat or southwest monsoon. Consistent po yung paglakas ng habagat kung mapapansin nyo sa ating radar dahil yan sa pagpapalakas sa kanya nitong si Bagyong Nando. So sa area naman ng Central Visayas, sa may Isabela, Aurora, Dares po ng Caraga, patuloy din ang cloudy skies dyan with scattered rains and thunderstorms dahil po kay Bagyong Opong. Tulad na aking sinabi, possible pa rin na magkaroon po ng impact ito sa pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So ito na yung pinakinihintay natin. Yung iba kasi marami talagang taga rito. Sa may Metro Manila, the rest po ng Western Visayas, Negros Island region, the rest po ng Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama po ang Palawan at Cavite. Patuloy din dyan makakaranas o weather condition po sa mga lugar na yan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat or southwest monsoon na patuloy na pinapalakas. Ito nga pong si Bagyong Nando. At ito naman sa ilang bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi din ng Mindanao, patuloy din niya na makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa habagat at mga localized thunderstorm. Ngayon, kahit sabihin natin na hihina
etong si Bagyong Opong kapag naglandfall na sa Friday ho. Yun po kasi yung pinaka-estimated and ayon na rin po sa tinatawag natin na forecast track. So tignan ulit natin mga kaibigan, sa pinakahuling update natin kahapon ay magiging typhoon siya. Pero tulad na aking sinabi, may mga pagbabago sa kilos ng bagyo, time to time and day by day. So hihina siya. Ito naman nakita nyo naka-green tayo. Pag naka-green ho, tinatawag natin yan na tropical storm category. Medyo mahina lamang yan at kaya niyan magdala hanggang signal number 1 na lakas lamang ng hangin. So mas okay na yan kaysa doon sa typhoon category na mas malakas at mas malaki ang pinsalang maidudulot. So balikan ulit natin yan. Meron tayong mga heavy rainfall warning ngayon dahil po dito kay Bagyong Opong kasama na ang habagat. So inaasahan po mga kaibigan, ngayong hapon po ay meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa may Zambales ho, sa may Bataan at Occidental Mindoro. Pagdating naman po bukas hanggang sa Friday ho ng gabi, no? Ay 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Palawan, sa may Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. So Friday ng gabi hanggang sa Sabado ng gabi, meron tayong inaasahan ho na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Palawan, sa may Antique, Aklan at Negros Occidental. Yan ho ay dahil kay Bagyong Opong. So dahil naman sa habagat, may mga lugar din tayo na nakataas ngayon sa heavy rainfall warning dahil sa habagat. So ito, alamin natin yung mga lugar po na apektado naman ng heavy rainfall warning dahil po dito nga po sa habagat, no, or southwest monsoon. So ngayong gabi din po, ngayong gabi, araw ng gabi na ngayon ng Huwebes, ay meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa Northern Samar at Eastern Samar. At 50 to 100 mm naman na dami ng pag-uulan ho sa Sorsogon, Masbate at Samar. At ngayong gabi hanggang sa Friday ng gabi, 200 mm sa dami ng pag-uulan itong aasahan natin sa may Sorsogon, sa may Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan din dyan po sa may Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Samar at sa may Biliran. 50 to 100 mm ang dami ng pag-uulan naman sa Metro Manila, Isabela, Aurora, Bulacan, Cavite, Laguna, sa may Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Cebu, Southern Leyte at Leyte. Friday ng gabi hanggang sa Sabado ng gabi sa may September 27 pa rin, patuloy din na makakaranas po, no, ang ilang bahagi ho ng Metro Manila, Aurora, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte at Camarines Sur. So 50 to 100 mm sa dami naman ng pag-uulan sa may Cagayan, Isabela, Pangasinan, Quirino, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Catanduanes, Albay, sa may Sorsogon, Masbate, Pangasinan, Quirino, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Northern Samar. Yung mga lugar na yan ay apektado ng heavy rainfall warning dahil po sa Bagyong Opong at sa may habagat. Sa ngayon, kaibigan ko, yan muna, no? Tatapusin ko muna yung update natin. Mamaya mag-update ulit ako. So manatili ka nakaantabay sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.